Tinapos na ni Nadia Montenegro ang issue tungkol sa pagkakaroon niya ng anak kay Baron Geisler. Sa pangalawang yugto ng eksklusibong panayam sa kanya ni Julius Babaw sa YouTube channel ng broadcaster, ni minsan ay hindi binanggit ni Nadia ang pangalan ni Baron pero understood naman ito. Habang nagsasalita si Nadia ay may mga pagkakataong fina-flash ang mukha ni Baron. Pero alam daw ito ng kanyang pamilya ang buong katotohanan dahil hindi siya naglihim sa kanila. Kabilang na dito ang pumanaw niyang asawa na si former Caloocan Mayor Macario Boy Asistio Jr. Pagbabahagi ni Nadia. Yung mga nangyari sa buhay ko before, in the past. Siguro umabot sa 17-18 years na naitago ko. Hindi ko naman ito tinago sa mga taong dapat nakakaalam. Hindi ko rin to tinago sa mga mahal ko sa buhay. Hindi ko tinago sa mga anak ko. Hindi ko rin tinago kay Boy. In fact, all these years, it was so difficult for people to understand. Bakit okay sila? Bakit nagtagal sila ni Boy? Bakit sila okay na mga anak niya kung may ganito? Common sense, guys. Sa tingin ninyo, hindi ko inayos to. Tingin ninyo, hindi ko pinlano to. Tingin nyo, hindi ko pinroblema to. Dagdag pa ng aktres, buhay ko ito, buhay ng mga anak ko. Pangalan ng asawa ko, pangalan ko rin. But I don't think I owe anyone an explanation kung ano man ang ginawa ko sa aking buhay. Napatawad ako ng Panginoon. Maayos na mayapa si Boy na okay kami. Maayos din ang mga anak ko sa pagkakaintindi ko, wala akong pinagsinungalingan sa pamilya ko. Sumakabilang buhay si Boy noong February 6, 2017. Ayon sa aktres, nagkaroon sila ng masinsinang pag-uusap bago pumanaw ang dating mayor ng Caloocan City. Lahat niya. 2 weeks before Boy died, we had a heart-to-heart talk of 2.5 hours. Which sinasabi ko sa lahat ng malalapit sa akin na siguro kung hindi nangyari yung 2 hours na heart-to-heart talk namin ni Boy, not knowing he would die, 2 weeks later siguro baka hindi nyo na ako nakakausap ngayon. Kasi it's the most valuable, most important conversation we ever had in 29 years. I mean, I've seen him almost die so many times. 7 times kong nakita na nire-resuscitate ang asawa ko. Ilang beses siyang inatake sa harap ko. Ang dami na nangyari sa buhay namin na hindi kami bumitaw sa isa't isa. Ang sinabi niya sa akin, ipaglaban mo sila, lahat ng ibiniling ko sa inyo, at hanggang buhay ako lang ang ama nila. Mabilis na no ang sagot ni Nadia nang itinanong ni Julius kung pinagsisisihan niya ang nagawa niya sa kanyang buhay. Para kay Nadia, isa sa pinakamalaking biyayang natanggap niya mula sa Panginoon ang bunsong anak na babae na si Sofia, na inilalarawan niya bilang most beautiful girl. Saad ni Nadia, what I got from him was my biggest blessings. She's the most beautiful girl na pinalaki ko siya. Punong-puno ng pagmamahal. Punong-puno ng respeto sa tatay niya. Si Boy. Siya ang nagbigay ng pangalan sa kanya. Siya nagpaaral sa kanya. Nagmahal sa kanya. Walang po pwedeng mag-question outside our circle. I'm not unfazed. Wala akong pakialam sa kanila. Basta ako, kung nasaan ako ngayon dahil sa hirap ko, dahil sa hiningi ko ng patawad sa Panginoon. At ramdam na ramdam ko na binibigay niya sa akin ang laya, my freedom. Nung nangyari yan, nung nag-trending, kalmado lang kami sa bahay. Sa paningin ng marami, mahirap itangging si Baron ng ama ni Sofia dahil magkamukhang magkamukha sila.
ni Julius si Nadia kung interesado si Sofia na magkaroon ng relasyon o komunikasyon sa kanyang biological father. As of now, hindi. Mariing sagot ni Nadia. Isang beses pa lamang sila nagkita, biglang inannounce na agad, so asan doon ang intensyon mo? Magkakaroon ng relationship o gusto mo lang ng views? Gusto mong mapag-usapan o gusto mong mag-promote? Ilagay mo sa tama kung ano ang intensyon mo kasi ramdam na ramdam ko. Ayaw na ng anak ko and give me a reason why. Are you even worth it to be called a dad? Malinaw na patutsyada ito ni Nadia kay Baron dahil nagsalita ang aktor tungkol sa pagkakaroon ng inililihim na anak noong pinopromote niya ang Dearly Beloved, ang pelikula ng Viva Films na pinagbidahan nila ni Christine Reyes na pinalabas sa mga sinehan noong March 30, 2024. May reaksyon din si Nadia tungkol sa mga taong pinagpipistahan ang kwento ng buhay niya. Pero ipinaalala ni Julius sa kanya na ito'y dahil isa siyang celebrity. Sabi ng aktres, di ba nakakatawa? Feasting on somebody else's life. But there are also people we need to pray for in this business na talagang who are feeding, eating every day through ruining lives of other people. Yan ang kailangan nating ipagdasal. Nagsalita si Nadia na ipinagmamalaki niya bilang ina na lalong tumitibay ang relasyon nila ng kanyang mga anak dahil sa pagsubok na kanilang pinagdaraanan. Aniya, if there's one thing I can be proud of being a mother, I make sure na in every crisis, it just makes us stronger. It will never make us fall. I promise my children in every crisis, I will be there and I will make us stronger with God, no one else. Wala kaming kakamping mag-iina, kundi si Lord lamang.